guys, pag-usapan lang natin ang breaking news na exclusive nga naman guys na pinagkakaguluhan ng maraming tao. Catherine, interesadong makadate si Alden Richard. Wow, grabe guys ha. Interesado na daw si Catherine Bernardo na makadate ang isang katulad ni Alden Richard. Kitang-kita naman natin guys na sinisigaw yan ni Catherine Bernardo at inamin yan guys ni Catherine Bernardo na talagang yan na ang pinag-uusapan ngayon guys, lalong-lalo na yan ang pinaka-ugat ng gamot ng mga Katden fans at ito ang pinaka-inihintay nila at siyempre kababaliwan ng karamihan. At lalong-lalo na guys, siyempre madami ang kikiligin kapag ito ay napakinggan. Ang sabi dito guys, no, inamin ni Catherine Bernardo na curious siya makadate ang kalab team at leading man na Hello Love Again na si Alden Richard. Sumalang ang Katden sa lie detector test drinking challenge na mapanood sa Recreate Vlog. Tinanong nila ang isa't isa na iba't ibang question on personal life and career. Ibig sabihin pala nito guys, tinatanong sila ng nasabing record create vlog, diba? Kapag lie ang resulta ng lie detector test machine, ay iinom sila ng isang shot na alak. Isa sa tanong ni Alden kay Kat ay, have you ever wondered what it would be like to go on a date with me? Wow, grabe guys ha. Pag-amin ng actress, yeah, I think so. Parang nakaka-curious paano ka makipag-date. Nakakuryente si Catherine sa lie detector test with means lie. Ang kanyang sagot, biro ni Alden, yung machine ang may problema. Wow, grabe guys, no? Talagang lie yung sagot ng lie detector test. Ibig sabihin, naglalay siya at gusto niya talagang makadate si Alden Richard. Siyempre guys, nararamdaman niya diba? At alam naman natin, meron siyang feeling sa isa't isa at alam din natin guys, nanliligaw kasi si Alden Richard sa kanya. Kaya nga naman guys, pabiro nga naman sinabi ni Alden Richard na ang machine daw ang may problema. Ginawa ang machine na yan para matukoy kung sino yung tama at kung sino yung nagsisinungaling. Kaya nga naman guys, ginagamit din yan kung saan-saan para makasigurado kung nagsisinungaling nga ba ang tao or hindi. Ang sabi dito guys, no, nakuryente si Catherine sa lie detector test with means lie ang kanyang sagot. Yan nga naman kasi guys, no? Yung pabiro nga naman kasi ni Catherine Bernardo ay nag-lie. Ibig sabihin, totoong-totoo ang kanyang nararamdaman. Paliwanag naman ni Kat, actually, I have no idea, that's why I'm curious. Hindi ko alam kung paano siya makipag-date. So, wonder romantic ba siya? Medyo ano ba siya? Iba-iba kasi ang style ng mga guy, right? Sagot naman ni Tisoy, Alden, simple lang naman daw siyang makipag-date. Wow, grabe guys ha. Simpleng-simple daw si Alden Richard na makipag-date sa isang katulad ni Catherine Bernardo. Ibig sabihin guys, pinapalo up na ni Alden Richard. Pero alam naman natin guys, nag-date na sila, 'di ba? Sa BGC, spotted pa 'yon guys, 'di ba? Nag-dinner date na, nanood na sila ng sine. Ibig sabihin lang nito guys, kaya nag-lie 'yon. Kasi nag-date na kasi sila. Ilang beses na 'yon guys, 'di ba? Lalong-lalo na pinakamarami sa Canada. Kaya nga naman guys, kitang-kita naman natin na talaga maglalay yun kasi alam naman natin nag-date na sila dati at lalong-lalo na gustong-gusto pala ni Catherine Bernardo na makadate ang isang katulad ni Alden Richard. Siyempre, sinasabi nga naman dito guys ni Alden
go to a nice restaurant. Good food pa rin, yun ang love knowledge na I think is the best love knowledge na pwede kong ma-offer, sabi ni Alden. Tinatanong ni Catherine naman si Alden nang if you were to rate yourself as a jowa, what would you be 10 being the highest? Wow, grabe guys ha. Tinatanong na ni Catherine Bernardo si Alden Richard. Ibig sabihin lang nito guys, meron talagang connect sa kanilang dalawa yung mga sinasabi nila. Ibig sabihin guys, kapag narinig ito ng mga netizens at mga Katden fans, sigurado kababaliwan ito. Kasi kitang-kita naman natin guys, malaking eksena ito, lalong-lalo na guys, gamot ito para sa mga nababaliw sa mga Katden fans. Naani mo kasi guys, no? Naaalala pa rin nila yung mga nakaraan ni na Alden Richard at Catherine Bernardo kapag hindi na sila spotted at lalong-lalo na tinitignan nila kung saan sila nababaliw noon sa kiligan dahil super sweet kasi nila at super lambing. At lalong-lalo na kung ganitong nahuhuli sila sa bawat nagkakamali sila sa lie detector test, sigurado tayo guys, ang lie detector test ay hindi siya nagsisingalan. Sagot ng aktor ay 7. Natawa naman si Kat dahil ang baba raw, hindi naman na kuryente si Tisoy. In fairness, paliwanag ng aktor kasi parang ako I really don't know how I am as a partner at this point in my life. So parang ang hirap din kasing mag-presume how yun are. If siyempre, iba pa rin pag nandun ka na sa actual situation. So right now, para hindi rin masyadong over-promise. Grabe, oo naman, tama nga naman yun guys. Kasi kapag nag-promise nga naman kasi ang lalaki, at lalong-lalo na guys ha, nasanay na si Alden Richard talaga. Kasi dati nagbibigay siya ng promise na hindi niya natutupad. Kaya nga naman guys, lahat ng kanyang nililigawan noon ay nagagalit. Bakit? Kulang siya ng oras eh. Dahil busy siya sa kanyang trabaho. Dito, malalaman natin guys kung papaano i-handle ni Alden Richard ang situation na alam naman natin kapag meron siyang oras ay binibigay niya kay Catherine Bernardo. At lalong-lalo na guys, no, busy si Alden Richard sa kanyang mga negosyo, lalong-lalo na sa kanyang mga project, diba? Kaya nga naman guys, noon ay tinanong siya ni Christopher Min kung ano ang wish niya. Ang gusto niya lang guys ay makatulog ng 8 hours. Kasi alam naman natin guys, hindi niya magawa dahil sa kanyang pagiging artista. Bakit? Kasi daw malaki ang kanyang talent fee. Pero ngayon guys, no, kitang-kita naman natin na kaya niya nang i-handle ang kanyang oras. Kasi nagkakaroon na siya ng time management, kumbaga. Kaya nabibigyan niya na ng tamang oras ang kanyang panliligaw kay Catherine Bernardo. Ang sabi pa naman dito guys, no, nandoon ka na sa actual situation. So, right now, para hindi rin masyadong overpromise. Ganyan kasi guys ang ibang lalaking napakabuti at naiintindihan niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Isa pang tanong ni Alden kay Kat ay naniniwala ka ba sa second chance? Sagot ng aktres, hirap naman no na lang. Pero nakuryente si Kat kaya nagkatawanan sila. Oh grabe guys no, nagno pa rin siya sa second chance kung naniniwala nga ba siya. Grabe nga naman guys no, talagang patindi ng patindi ang mga kasagutan na binabato sa kanila. Kaya nga naman guys, napakatindi ng bawat tanong kina Catherine Bernardo at Alden Richard. Eh siyempre guys, no, kakaiba kasi yung mga tanong sa kanila.
Dahil nakikita kasi sila na sobrang sweet sa isa't isa. At lalong-lalo na kasi, 3 beses na booking si Catherine Bernardo. Diba? Hindi niya na alam kung ano ang itatawag niya kay Tisoy. Ang sabi pa dito guys, no? Paniwalag niya sa kanyang sagot kasi sobrang hirap ibalik yung tiwala ko. In general, diba? Siyempre, we all deserve second chance. We all want to have second chance. Depende kasi, it's case to case, basic kung ano yung nagawa mo, kung gaano mo nasaktan yung tao, and kung magbabago ka ba, paliwanag ni Kat. Nagbago ba si Daniel Padilla? Hindi, di ba? Ilang beses guys ang mga panlolokong ginawa ni Daniel Padilla. Kaya mahirap na guys. Kita nyo naman ang sabi dito ni Catherine Bernardo. Paliwanag ni Catherine. Kasi sobrang hirap ibalik yung tiwala ko in general. Diba? Siyempre, we all deserve second chance. We all want to have second chance. Depende kasi it case to case based kung ano yung ginawa mo, kung kaya niya ba talaga guys magbago. At lalong-lalo na kung nabigyan ka na niya ng paulit-ulit, siyempre guys, karma na yun para sa ginagawa niya. 'Di ba? At lalong-lalo na siyempre guys, yung minamahal mo ay susuko kasi grabe na ang ginagawa mo. Kasi puro siya patawad ng patawad sa iyo dahil mahal ka niya, pero ikaw ay lagi mo siyang niloloko. Dagdag pa niya, it's who you give your second chance to, tanong ni Alden, not everyone deserve it. Sagot naman ni Kat, yes, not everyone. Ibig sabihin, not everyone naman talaga guys eh. Grabe, kahit sino naman guys, basta niloko mo, hindi ka na pwedeng magbigay pa ng second chance. Kasi grabe na. Kasi paulit-ulit na lang nangyayari ang ganong sitwasyon. Hindi lang natin alam kung kaya pa bang ibalik ang nakaraan si Catherine Bernardo, si Daniel Padilla noong sila ay nagkausap at lalong-lalo na kumalat yan sa social media. At siyempre, may dala pa siyang bouquet na bulaklak. At alam naman natin guys, sinasabi ni Catherine Bernardo na may irapan na umano si Daniel Padilla. Kasi kung pababalikan niya pa yung nanakit sa kanya, kasi grabe yung pananakit guys eh. Paulit-ulit, 'di ba? Sinabi ni Catherine Bernardo na ilang beses niyang nauli si Daniel Padilla. At lalong-lalo na, marami ang nagalit kay Daniel Padilla, lalong-lalo na guys, ang kapatid niyang si Kate Bernardo. Ang mga tito niya, lalong-lalo na ang ama ni Catherine Bernardo. Kaya grabe guys, 'di ba? Kasi tignan nyo guys, no? Sinaktuhan ni Daniel Padilla na wala si Mami Min Bernardo. Kaya nga naman guys, kumatok siya sa nasabing dressing room ni Catherine Bernardo dahil wala pa daw si Mami Min Bernardo. Ibig sabihin lang yan guys, dito pa lang talagang hindi na pinapansin ni Catherine Bernardo Daniel Padilla. Kasi guys, kitang-kita naman natin ang mga bawat pangyayari na kinuwento sa atin guys ni Ogie Diaz. Random natin guys yung kwento eh. Lalong-lalo na guys, kinilig ang mga Katniel fans at umaasa na parang talagang magkakaroon ng pag-asang muli. Kaso nga lang kasi sinasabi naman ni Catherine na mahirap na magbigay ng second chance kung ang taong bibigyan mo ay hindi nga naman siya magbabago. At depende daw kung gaano kanya sinaktan. Lalong-lalo na ilang beses sinaktan ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo ng paulit-ulit. Kaya mahirap na nga naman siyang magbigay ng second chance.